Magandang araw po mga kapatid, nawa mapagpala kayo ng ating Panginoon sa pakikinig natin ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. Sa araw pong ito, ang tatalakayin po natin ay patungkol po sa mga pag-uugali ng tao sa huling araw. Tayo po ay nasa huling araw na mga kapatid na po. At ang Biblia ay nagbigay ng mga magiging ugali ng tao sa huling araw. Sabi ko nga kanina, tayo ay nasa huling araw at ang Biblia ay nagbigay ng mga magiging ugali ng tao sa huling araw. Ano ba ang nagiging ugali ng tao sa huling araw? No? At ngayon nga po yun, nasa huling araw po tayo. Ang sabi ng ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 1 hanggang 2 ay ganito. Tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Ganito po gagawin natin po. Iisa-isahin po natin yon. Po. Sa araw pong ito, talakayin po muna natin yung kawalang utang na loob. No? Ang tao daw ay walang utang na loob. Yan po muna ang talakayin natin sa araw na ito. Pero iisa-isahin po natin yan, no? Kasi yan yung po magandang maging talakayin natin sa sa mga panahong ito. Lalo na sabi ko nga po nasa huling araw na po tayo. Ang sabi, kawalang utang na loob. Ang tao ay walang utang na loob. Yan daw ang magiging ugali ng tao sa mga huling araw, walang utang na loob. Ano ba yung walang utang na loob po? Ganito po yun. Ginawan mo ng mabuti, pero sa isang pagkaamali mo, ay hindi niya tinatanaw yung nagawa mong mabuti. Ang tawag doon, kawalang utang na loob po. Hindi niya tinatanaw yung nagawa mong mabuti. No? Na nakagawa ka sa kanya ng mabuti ng isang araw o ilang panahon, sa isang iglap, kapag may nagawa kang pagkakamali o hindi niya nagustuhan, ay nililimot niya ito. At ang tinitingnan niya ay yung nagawa mong pagkakamali. Ang tawag po doon, kawalang utang na loob. Alam niyo po ba, nagaganap po yan ngayon. Nagaganap po yan ngayon. Una, sa loob ng tahanan. Ang maraming mga anak ngayon, walang utang na loob sa magulang. Po, mga anak, walang utang na loob sa magulang. Paano walang utang na loob sa magulang? Tingnan niyo po, sa loob ng tahanan. Nakakita na po ba kayo ng magulang na kontratuhin ng anak ay parang sila ang magulang at ikaw ang anak. Sinisigawan ng magulang, nilalapastangan ng magulang. Walang utang na loob, no? Hindi nakita yung panahon na kung saan hinubog mo sila, pinalaki mo sila, pinag-aral, no? Dinala mo pa nga sa magandang paaralan. Binigay mo ang lahat, no? Para lumaki sila ng maayos, maging maganda ang kanilang magiging buhay sa kanilang paglaki, no po. Kung magkaroon naman ng pamilya ay alam natin na magiging maganda ang kanilang mga buhay. Pero dumadating po, maraming ganito mga tahanan ngayon na ang problema ay yung kanilang mga anak ay walang utang na loob sa kanila. Anong ginagawa? Walang lapastangan, lapastangan sa magulang. Sinisigawan ng magulang, minumura ang magulang, at hindi tinatanaw yung magagandang bagay na ginawa ng magulang sa kanila. Ang tinitingnan ng mga bata ngayon ay yung lagi silang naagalitan, parang lagi silang mali, parang ganito, parang ang magulang ngayon wala na bang right, no? O tama, right. Wala na bang right, no? Wala na bang right ang magulang na ituwid ang mga anak? Dapat nga lahat ng bagay nasa atin, no? Lahat ng karapatan dapat nasa magulang pagdating sa mga anak, no? Dapat tinatanaw ito ng mga anak pero ngayon hindi na po tinatanaw ng mga anak ang mga bagay na ginawa ng magulang sa kanila, ng magagandang bagay na ginawa ng magulang. Anong ginagawa?
pagiging lapastangan at walang utang na loob sa magulang. No, hindi tinatanaw ang mga bagay na nagawa mo maganda. Ang tinatanaw nila yung mga bagay na hindi mo ginagawa sa kanilang kagustuhan. No? Diba, gusto nila umalis. Gusto nila umalis, hindi mo pinayagan. Magagalit sa iyo. No po? Magtatanim ng sama ng loob sa iyo. Magiging mawawala yung utang na loob. No? Nilalapastangan na ang mga magulang. Mga kapatid, marami pong ganyan ngayon. Sinisigawan, minumura ang mga magulang. No po? Nakalulungkot. Ito ang nagaganap. Bakit? Nasa huling araw po tayo. Sabi ko nga, sa loob mismo ng tahanan, nagaganap ang bagay na ito. Magulang, nilalapastangan ng anak. Kapatid, hindi tama yan. Hindi tama na nilalapastangan natin ang ating mga magulang. Bakit? Sila ang nagpalaki sa atin mula sa ating pagkabata. No? Sasabihin pa ng ilang bata, bakit pinili? Sinabi ko bang ipanganak mo kami? Parang ganito lang rin yun. Hindi naman ikaw ang pinili rin ng mga magulang. No? Lumabas ka, binigay ka ng Diyos, no, sa mga magulang. Hindi ka rin pinili, no, hindi ka rin pinili. Kaya minsan nakarinig ako, bakit pinili? Ba't pinili ka ba namin ba, no? Parang gano'n, no? Parang bakit ikaw naging magulang namin? Hindi ka naman namin pinili, no? Lumabas lang kami ng ganito. Ganito lang rin yun. Hindi po kayo pinili ng mga magulang ninyo, no po? Hindi kayo pinili. Kayo'y ibinigay ng Diyos. At nung ibinigay kayo, dahil ang tingin ng magulang ay biyaya kayo ng Diyos sa mga magulang, totoo naman, biyaya. Kaya, bilang magulang, kinalinga po kayo. No? Kinalinga po kayo, binigay ang lahat para sa inyo. Bakit? Kasi nga, bigay kayo ng Diyos sa kanila. Pero hindi ka rin pinili ng mga magulang mo. Hindi sinabi na ibigay ka sa kanila. Kusa kang ibinigay ng Diyos at lumabas ka. At nung lumabas ka, minahal ka. Ayaw ka ng padapuan sa lamok. Kapag nilalagnat ka, natataranta ang mga magulang mo. No po? Natataranta sila. Binibigay nila ang lahat. Bakit napapagod ang mga magulang? Bakit naghahanap buhay ang mga magulang? Para sa iyo, di ba? Para sa iyo, para magkaroon ka ng pagkain, pagpaaral, di ba? Lahat ito ginagawa ng magulang mo para sa iyo. Kaya dapat, mga kabataan, parang ganito lang yun. Magtumanaw ka naman ng utang na loob. Saan? Sa magulang mo. Hindi naman nanghihingi ng pera yan sa iyo. No, hindi naman yan nanghihingi sa iyo ng pera. Hindi ka naman nila inuobliga. No, pero, dapat din naman, bilang pagtanaw ng utang na loob, parang ganito yon. Dapat, kung mayroon ka rin naman, umabot ka, magbigay ka. O kaya, kahit hindi ka magbigay, dahil parang ganito, sapat lang ang yung kinikita, o wala kang kinikita, tapunan mo man lamang ng pagmamahal. Ipadama mo na mahal mo sila, ipadama mo importante sila sa iyo. No, yan po, kailangan nagaganap mismo sa loob ng tahanan. Na malungkot nga, ang sabi ko, maraming tahanan ngayon, umiiyak ang mga magulang. Bakit? Kasi nga po, ang mga anak walang utang na loob. Sa loob ng tahanan, walang utang na loob. Marami. No? Hindi ko naman nilalahat. Natutuwa ako sa mga anak na tumatanaw ng utang na loob at nagbibigay ng pagmamahal sa kanilang mga anak. Tandaan ninyo, hindi pera ang hinahanap ng mga magulang, mga anak. Ang hinahanap ng magulang, respeto at pagmamahal. Yan lamang po. Sapat na sa mga magulang kapag naramdaman nila na sila importante sa iyo at sila'y nire-respeto mo, sapat na po yan. Hindi nila kailangan ng pera mo, kapatid. Hindi nila kailangan. Ang kailangan nila, pagrespeto mo at pagmamahal mo. Kaya mga kapatid, ang sabi na sa huling araw, ang mga tao'y walang utang na loob. Kapatid, nawa hindi ka kabilang sa ganitong bagay. Sa ganitong mga tao na walang utang na loob sa kanilang mga magulang. Ano pa? Pangalawa, walang utang na loob mismo sa Diyos. No? Ang tao marami, walang utang na loob sa Diyos. Ano ibig ko sabihin? Binigay ng Diyos ang lahat ng bagay. Binigay maging ang ating kaligtasan, pero hindi tinatanaw ng Diyos, hindi tinatanaw ng tao ang utang na loob na ito sa Diyos. No? Marami rin tao nagsasabi, bakit? Sinabi ba namin na mapako ka sa krus? Sinabi ba namin na natubusin mo kami sa aming pagkakasala? Marami ng ganyan ngayon, mga kapatid. Mapapanood nyo po sa YouTube. No po, mga lapastangan sa Diyos. Walang utang na loob sa Diyos.
no? Minamak nila ang Diyos, hinahamak nila ang Diyos. Walang utang na loob. Anong sabi? Bakit sinabi ba namin mapako ka sa krus, tubusin mo kami sa aming pagkakasala? Kapatid, kung ganyan ang nasabi mo, magsisi ka, no? Pagsisiyan mo ang mga salitang yan na lumabas sa iyong labi, kung ganyan ang pag-iisip mo, no? Hindi, dapat tinatanaw nating malaking utang na loob sa ating Panginoon Diyos, yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo at yung pagtubos niya sa ating mga pagkakasala. Kapatid, tanawin man lang natin ang ating Panginoon Diyos dahil napakabuti niya sa atin, napakabuti niya sa iyo, no? Dapat papunta tayo sa apoy na impyerno, papunta po tayo sa kapahamakan, no? Yun yung ating destinasyon. Pero dahil sa napakabuting loob ng Diyos, binigay niya mismo yung kanyang buhay. Buhay na walang hanggan, kapatid. Buhay na walang hanggan ang alok pa ng Diyos at bigay pa ng Diyos sa iyo. Kapatid, mawawalan ba tayo ng utang na loob sa ating Panginoon? Lalapastanganin ba natin ang Panginoon Diyos? No, kapatid, hindi dapat. Nasabi ko nga po, nagaganap ito saan? Mismo sa loob ng tahanan. Kawalang utang na loob sa mga magulang. Sa Diyos, walang utang na loob ang tao. Kaya totoo, nasa huling araw na po tayo. Tingnan nyo, walang utang na loob ang tao. Pati araw na kung saan pananambahan, hindi binibigay sa kanya. No? Hindi binibigay sa kanya. Hindi man lamang parang ganito, hindi man lamang bigyan ng panahon ng Panginoon Diyos. No? Kaya sabi ko nga, kapag araw ng linggo, ano puno? Ano puno? O, di ba yung mga lugar na kung saan, yung mall, hindi masamang mag-mall, hindi masamang mag-mall. Kaya lang, dapat, yung araw na yon ng panambahan, ibigay mo sa Diyos. Bakit? Pagtanaw yon ng utang na loob, sinasamba mo siya. Kapatid, wag nawa makita ng Panginoon na wala tayong utang na loob sa kanyang ginawa. No? Tanawin natin na napakalaking utang na loob natin sa Diyos ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, hindi mo mabibili ang kaligtasang binigay ng Diyos sa iyo. No? Kaya tanawin natin ng utang na loob ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, malapit na ang Semana Santa, hindi lamang dapat natin tinatanaw ang pagkamatay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo kapag mahal na araw. Dapat araw-araw ginugunita natin ang alin? Ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang kabutihan. Kapatid, wag nawa makita ng Panginoon na wala kang utang na loob sa kanyang ginawa. Wag natin siyang hahamakin sa kanyang ginawa. Parangalan natin ng Diyos natin ito dahil napakabuti niya sa atin. Hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig niya, pero ibinigay niya ang kanyang pag-ibig sa atin, humantong ito hanggang sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, yan ang ating Panginoon Diyos. Nawa tapunan natin ang pagmamahal, tapunan natin o bigyan natin ng pagtanaw ng utang na loob. Nawa hindi tayo kabilang sa mga taong walang utang na loob sa Diyos. Kapatid, sa mismo magkaibigan rin, nagaganap kawalang utang na loob. Paano? Paano nagaganap? Merong nangyari na may mga pangyayaring ganito. Magkaibigan pero nagkakasira, no? Nagkakasira. Bakit nagkakasira? No? Yung magkaibigan ito, parang ganito, magkaibigan, no? Pag may problema, pupuntahan mo, sasabihan mo. Tapos noon, pag nangyari, merong nagawang pagkaamali yung isa, no? May pagkaamali, hindi nakikita. Sabi ko nga, hindi na nakikita yung nagawang mabuti. Anong ginagawa? Sinasaksak patalikod. Sinasaksak patalikod. No, magsasalita laban dun sa isa. Patalikuran, no? Traitor, no? Sinasaksak patalikod. Ang tawag diyan, walang utang na loob. Kapatid, ganito lamang 'yon. Dapat hindi lamang doon sa panahon na masaya yung inyong pagiging magkaibigan. No, hindi lamang mo doon tinatanaw yung inyong pagiging magkaibigan o kaya magkapatid sa iglesia, sa simbahan. Hindi lang doon sa panahon na okay kayo, no? Kasi merong pagkakataon na hindi magiging okay dahil magkaiba yung inyong mga kaisipan, magkaiba yung inyong mga pananaw, pero hindi ito makasisira sa magandang relasyon. Ito pa isang nagaganap, kawalang utang na loob. Kapag nasabihan ng galit ng iba, nakikigalit ka, hindi ka namang galit.
No, hindi ka namang galit na nasabihan ka lamang ng galit ng iba, tapos pati ikaw nakigalit ka na rin sa kaibigan mo. Hindi mo tinanaw, hindi mo tinignan yung inyong pagsasamang matagal. Ang tinignan mo ay ganun pala siya. No? Hindi ganun, kapatid. Dapat tinatanaw mo yung inyong magandang relasyon. Dapat tinatanaw mo yung mas magagandang nangyari noon. Kahit mayroon pang ginawa sa iyong masakit, kahit ikaw pang nasaktan. Kapatid, ganito lang yon. Hindi perpekto ang tao. Kahit nasaktan ka pa niya, kahit nakagawa pa siya sa iyo ng masama, o kaya nakagawa ng ikararamdam ng damdamin mo, nasaktan ng damdamin mo, kapatid. Ganito lang yon. Sabi nga ng mami ko sa amin, huwag niyong titignan ang pangit lamang na nagaganap ngayon. Ang titignan nyo, tatanawin. Yan, namatay na ang mami namin, pero yan, nasa isip namin. Ang titignan nyo, ang sabi ng mami namin, ang titignan ninyo yung magandang pinagsamahan o yung magagandang bagay na katangian ng taong ito. Kahit pa nagkamali siya. Kapatid, yan, dapat tinatanaw natin ng mga bagay na ito. Hindi yun dahil nasaktan ka, magagalit ka na sa kanya, magtatanim ka na sa kanya, sasaksakin mo na siya patalikod. Hindi. Oo, okay lang magalit, okay lang magkamasaktan, may damdamin tayo, tao tayo. Kaya lang dapat lagi tayo mismo ang magdidesisyon na gamutin natin ang ating mga sarili. No, hindi tayo magpaalipin sa galit at puot. No, hindi, bakit? Kasi magbubunga ito ng kawalang utang na loob. Tingnan mo, no? Nawawala ang utang na loob. Bakit? Dahil sa galit. Kaya nangyayari, magsasalita ka na laban sa iyong kaibigan o kaya laban sa iyong kapatid sa simbahan. Kapatid, hindi tama. Ayaw ng Diyos ng ganon. No? Ayaw ng Diyos ng ganon. Kung may problema, mag-usap tayo. Parang ganon. Mag-usap, pag-usapan. Hindi talikuran, no? Hindi talikuran, hindi saksakin, hindi gawa ng masama. Sabi nga, ulitin ko, ito natanim sa amin, nawa matanim rin sa bawat nakakapakinig. Huwag natin tingnan ang mga pangit na nangyari o pag-uugali, dahil lahat tayo may pangit na ugali. Huwag natin tingnan ang pangit na ugali. Ang tignan natin sa isang tao kung ano ang magandang bagay na ginawa niya sa iyo. Ano ang magandang katangian niya na binigay niya sa iyo o nakita mo para sa kanya. At pag ganon, maiiwasan natin ang kawalang utang na loob. Kapatid, nasa huling araw na daw po tayo. Maraming tao ang walang utang na loob. At naniniwala ako, hindi ikaw yon. No, hindi ikaw yon. Nawa, yung mensaheng ito, no po, ay parang, kung mayroon man, parang mag-isip-isip tayo. Meron bang tao na nawawala ang utang na loob ko sa kanya? No? Mayroon bang taong sinasaktan ko patalikod? Mag-isip-isip tayo, mga kapatid. Mayroon bang tao na hindi ko tinanaw yung magagandang bagay na ginawa niya, kundi ang tinatanaw ko ngayon ay yung hindi ko nagustuhan sa kanya? Kapatid, wag ganyan. Hindi tama yan. Dapat tinatanaw natin kung ano ang mabuting bagay. Una, sa ating mga magulang. No, tingnan natin kung paano kanya pinalaki, kung paano kanya inaruga nung maliit ka pa. Huwag mo siyang mumurahin. Huwag mo siyang lalapastanganin. Pangalawa, ang Diyos. Dapat nagbibigay tayo ng utang na loob sa Diyos. Bakit? Diyos siyang mapagmahal, maging buhay niya ibinigay niya sa iyo, sa akin, upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Pangatlo, sa kaibigan mo o kasama mo sa loob ng simbahan, dapat tinatanaw mo ang magagandang bagay na ginawa niya sa iyo, hindi ang mga bagay dahil hindi ang isang pangyayari na nakasakit siya sa iyo o hindi mo nagustuhan. Ang tatanawin mo ay yung mga bagay na magaganda na ginawa niya sa iyo at yung magandang katangian ng taong ito.
no, para maiwasan natin ang kawalang utang na loob. Kapatid, sa uling araw daw, ang tao magiging walang utang na loob. Naway hindi tayo yan. At kung tayo yan, magbago tayo, tanawin natin ang lahat ng utang na loob. Una, sa magulang, sa kaibigan, at maging lalo sa ating Panginoon Diyos. Nawa, mga kapatid, na pagpala ka ng mensaheng ito ng ating Panginoon. God bless you po mga kapatid. Bye-bye.